1571. Pagkatapos mag-react, nagbago si Elder Shelon mula sa pananabik tungo sa galit at sinigawan si Lance, "Kidlat ng hangin, ano ang ibig mong sabihin?" Tumawa ng malakas si Lance at ngumuso, "Elder Shelon, hindi ka bingi, hindi mo ba ito naririnig ng malinaw? Karapat-dapat ka bang maging Panginoon ko? Ikaw." Nanginginig sa galit si Elder Shelon. Ang iba pang 12 ng mga matatanda ay namutla din, ang Wind Lightning na ito ay masyadong mayabang, ngayon lang nila naisip na dapat nilang agawin ang Wind Lightning, ngunit ngayon nakita nila si Lance na sobrang mayabang, ayaw na nila ito, hindi nila magagawa. Accept someone so arrogant. So, lahat sila nagsimulang dumamay kay Shelon, buti na lang si Shelon ang unang sumugod para tumanggap ng alagad, kung sila man, hindi ba sila ang nahihiya at nahihiya ang kanilang mga sarili sa sandaling ito. Lahat ay tumingin kay Shelon na may simpatiya. Sinabi ng assessment elder kay Lance, "Wind Lightning, kahit na ang iyong talent score ay talagang mataas, ngunit ang iyong mapagmataas na ugali ay masyadong ganoon, ang mataas na talento ay hindi nangangahulugan na maaari kang maging isang malakas na tao, mayroong masyadong maraming mga kadahilanan upang maging isang malakas na tao, ang talento ay isang maliit na pundasyon, paano ka magiging mayabang na magsalita kay Elder Shelon ng ganoon?" Natigilan si Lance, paano kung kakausapin ko lang siya ng ganoon, paano ang isang tulad ni Elder Shelon, karapat-dapat ba siyang igalang? Anong ibig mong sabihin, Wind Lightning? Sigaw ni Shelon. Ngumisi si Lance, ano ang ibig kong sabihin, hindi lang kita nirerespeto. Wind Lightning, huwag mong isipin na may talent ka at maglakas loob na maging mayabang sa harap ng asawa ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng makatwirang paliwanag ngayon, tiyak na lilipulin kita sa mismong lugar. Sabi ni Shelon habang nakapikit ang mga ngipin. Malamig na sabi ni Lance, gusto mo talaga ng paliwanag mula sa akin. Tama. Bueno, buksan mo ang iyong mga mata ng aso, sabi ni Lance. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga buto ng katawan ni Lance ay kumaluskos, pagkatapos ang kanyang katawan ay biglang lumiit at naging mas maikli, habang kasabay nito, ang mukha ni Lance ay biglang bumalik sa orihinal nitong hugis. Ah! Nang makita ang eksenang ito, napahiyaw ang lahat sa gulat. Hindi ba siya ay isang disipulo sa unang taon, Lance? Sa sandaling iyon, sinabi ng isang taong nanunood. Oo, tama. Siya si Lance? Oh my God! Kaya ang Wind Lightning ay si Lance na nagpapanggap na siya, paano ito posible, anong uri ng martial art siya? Nagulat ang lahat. Si Weldon, na nasa tabi niya, ay orihinal na hindi nasisiyahan sa Wind Lightning, ngunit sa sandaling nakita niya ang katotohanan, nawalan siya ng galit, kaya si Brother Lance iyon, hindi nakakagulat na napakahigpit niya. Si Lucy, na nasa karamihan, ay tinakpan din ang kanyang bibig at sumigaw ng hindi makapaniwala, Lance, siya, naabot niya ang unang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Elder Shelon. Paano makakalimutan ni Elder She Monarch ang mukha na ito, bagamat medyo lumaki ang mukha na ito kumpara sa halos isang taon na ang nakalipas, hindi malilimutan kahit kaunti na siya si Lance, ang munting bata na nagpagalit sa kanya dahil sa pagiging short na kita at isang polaka sa isang balon. Sa sandaling ito, biglang gustong umalis ni Elder Shelon, tila naiintindihan niya kung bakit si Lance ay nagpapanggap bilang Wind Lightning, malamang na sinadya niya itong ipahiya upang magmukhang masama. Nakakunot ang mga kilay ng agsaman ng elder habang nagtanong, anong nangyayari? Windy ka ba o sino ka? Tumawa ng malakas si Lance at sinabing, alam ng lahat ng panlabas na disipulo na ako ay isang pangmatagalang disipulo, si Lance, at ako ay magiging 13 taong gulang sa isang buwan. Biglang nagulat ang 12 matatanda. Ang isang 13 taong gulang na disipulo sa unang taon ay nagpapanggap pa nga bilang isang disipulo sa ikalawang taon at nakakuha ng mataas na marka. Sa puntong ito, ang mukha ni Shelon ay sobrang pangit. Sinabi ni Lance, mga elder, malamang na hindi ninyo alam ang tungkol sa aking sama ng loob kay Elder Shelon.
Kung gayon, hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, at lahat kayo ay nagbibigay ng inyong katwiran, halos 1 taon na ang nakalipas, naglakbay ako mula sa aking bayan, Tianbao City, upang ang Flying Cloud Sect upang tasahin ang mga peripheral na disipulo. Sinuri ni Elder Shellen ang aking mga meridian, at sinabing wala akong hinaharap, kaunting tagumpay lamang sa aking kabataan, at magiging karaniwan sa hinaharap, pagkatapos ay sinabi ko na siya ay maikli. Cited, and Shellen was still not convinced. And today, as you can see, you all said, was I wrong when I said that he was short-sighted and a frog on the bottom of a well? Pagkatapos lamang marinig ang kwento ni Lance na naunawaan ng 12-dosenang matatanda ang nangyayari, hindi nakakagulat na gustong ilantad ni Lance sa publiko ang lumang mukha ni Shellen. Bagamat walang sinabi ang karamihan, ngunit sa pagtingin sa kanilang mga mata, alam nilang lahat na sa bagay na ito, ang She-Monarch ay talagang medyo insensitive. Wala nang mukha para manatili pa si Elder She-Monarch, at huminga ng malakas. Lance, makikita mo, gusto kong makita kung kaya mong manatili ng ganito magpakailanman. Pagkatapos sabihin iyon, pinitik ni Elder Shellen ang kanyang manggas at lumitaw ang isang lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa, mabilis itong itinaboy. Nakita ni Lance ang lumilipad na espada ni Elder Shellen at nagustuhan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, upang makapagmaneho ng magic weapon, ang isang tao ay kailangang nasa spiritual harmony stage man lang, o kung hindi ay maaari lamang siyang magsanay ng martial skills. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, sa itaas lamang ng yugto ng spiritual harmony ang makakapagmaneho ng lumilipad na espada, ito ay para sa mga ordinaryong immortal na magsasaka, at nasa aking katawan ang makapangyarihang immortal chi, maaari ko bang kontrolin ang magic treasure ng maaga? Inaasahan ito ni Lance, kung magkakaroon siya ng pagkakataon, dapat siyang makakuha ng magic treasure. Ang paggamit ni Lance ng Immortal Chi upang pasiglahin ang isang mahiwagang kayamanan ay malamang na hindi pangkaraniwan, si Lance mismo ay lubos na umaasa dito. Gayunpaman, ang isang mahiwagang kayamanan ay hindi napakadaling makuha. Sa oras na ito, nagtanong ang isa sa mga elder, Lance, dahil may sama ka ng loob kay Elder Shellen, kung tumanggi ka sa kanyang alok na mag-recruit ng isang disipulo, nangangahulugan ito na hindi mo tatanggihan ang ibang mga elder, tama ba? Ako nagtataka kung ako, si Drake, ay may karangalan na tanggapin ka bilang aking disipulo. Biglang natuon muli ang atensyon ng lahat sa bagay na ito, si Lance ay may sama ng loob kay She-Gun bago tinanggihan si She-Gun, kaya matatanggap pa kaya si Lance bilang isang disipulo. Tumingin si Lance sa elder na nagngangalang Drake, bahagyang ngumiti, at sinabing, ano sa palagay mo? Halata na ang tingin ni Lance, isang hitsura ng hindi karapat-dapat, ngunit hindi nakita ni Drake ang kahulugan sa mga tingin ni Lance. Hahaha, Lance, syempre gusto kong sambahin mo ako bilang aking Panginoon, go go go, kahit pag nakawan kita ngayon, kukunin kitang alagad. Pagkasabi niyan, humakbang si Drake at sinubukang kunin kamay ni Lance. Tinanggal ni Lance ang kamay ni Drake. Natigilan si Drake. Sinabi ni Lance, paumanhin, bagaman, tinanggihan ko ang pangit na bastard na iyon mula kay Shellen dahil may sama ng loob ako, ngunit, hindi, ibig sabihin na kayo ay kwalipikadong maging Panginoon ko, kaya, kayong mga elder ay dapat tumigil sa pag-aaksaya ng inyong oras sa akin, ang mga taong maaaring maging Panginoon kung si Lance ay hindi kasing mahina ninyo. Lance, ikaw. Naiinis si Drake, sobrang nahihiya. Ang iba sa 12-dosenang matatanda ay nagalit, si Lance ay hindi direktang nagsasabi na sila, tulad ni Shellen, ay hindi karapat-dapat na maging amo ni Lance. Ayos lang na huwag tanggapin ang gayong mayabang na tao. Ang 12-dosenang mga elder ay naglaho ng kanilang mga manggas at naglakad palayo, patungo kay Weldon. 1572. Si Weldon ay isa pang henyo ng First Order of Enlightenment, hindi sila nagustuhan ni Lance, kaya kailangan niyang pumunta at nakawin si Weldon. Siyempre, isang elder lang ang hindi umalis, at iyon ay si Norton. Si Norton ay nagbigay ng kaunting obeisance kay Lance at tumawag ng nakangiti, "Young Minister." Sa kabutihang palad, walang nakakita nito, kung hindi, lahat sila ay mamamatay sa gulat. Si Norton, isang elder sa bulwagan, ay talagang yumuko at tinawag si Lance na Minister Xiao.
Norton, sentimo, maaaring gusto mo akong kunin bilang iyong disipulo. Tanong ni Lance. Nagulat si Norton, abala, hindi. Si Norton ay may kaalaman sa sarili, ang lakas ng loob niya maging master ng batang ministro, ang batang ministro ay hindi binabaliwala si Norton. Si Norton ay nakapagsalita, isang may sapat na gulang, upang tinawag ni Lance ang kanyang sarili bilang Norton, talagang komportableng pakinggan. Hahaha, medyo malay mo sa sarili mo. Unlike that group of elders, who vainly wanted to be accepted as a disciple, what a toe trying to its one mate. Kahit na napahiya si Norton, paulit-ulit niyang tinanggo ang kanyang ulo, totoo ang sinabi ko. Nakita ni Lance na hindi pa lumalayo si Norton at nagtanong, mayroon ka pa bang iba? Hindi no? Gusto ko lang sabihin sa Minister Young, the last time na nasaktan ka ng anak ko, salamat sa pagtitiis mo sa akin, kung meron man akong magagamit na tsunami, pumunta ka lang at sabihin mo, no, lost magpadala ng isang tao upang ipaalam ang tsunami. Hahaha. Napangiti si Lance at sinabing, sige, alam ko, hahanapin kita kapag kailangan ko. Young Minister, pagkatapos ay pupunta ako at tingnan kung maaari kong agawin si Weldon bilang isang disipulo. Sabi ni Norton. Tanong ni Lance, gusto mong kunin si Weldon bilang iyong disipulo? Siyempre, natatakot lang ako na hindi ko ito maagaw isang henyong disipulo ng ka-level ni Weldon, 12-dosenang matatanda ang umaagaw nito ay magiging away. Sinabi ni Lance, huwag mag-alala, hahayaan kong si Weldon ay maging disipulo ng sinuman, siya ay magiging disipulo ng sinuman. Maging disipulo mo si Weldon. Natigilan si Norton, medyo hindi siya makapaniwala, makikinig si Weldon kay Lance. Parang pambihira talaga ang enerhiya ng young minister, hindi napigilan ni Norton na sambahin muli si Lance. Tumingin si Lance kay Weldon, na nasa hindi kalayuan ngayon, na hinikayat ng 12-dosenang matatanda, bawat isa sa kanila ay hinihikayat si Weldon na sambahin sila at kung ano ang gagawin nila. Sa sandaling ito, lumakad si Lance. Sinabi ni Lance, mga elder, huwag ninyong agawin ito. 12-dosenang mga matatanda ang tumingin pabalik kay Lance at ngumuso sa dismaya, Lance, hindi ka namin ninakawan, ano ang pinunta mo dito para sayangin ang iyong mga salita? Sinabi ni Lance, sinabi ko sa inyo huwag magnakaw, natural na mayroon akong mga dahilan. Dahil, sayang ang pagnanakaw ninyo, gusto ko lang na huwag ninyong sayangin ang inyong lakas. Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibig sabihin, gusto ko lang sabihin sa iyo ang lahat na hindi kay Weldon kung sino ang sinasamba niya. Kung gayon sino ang namamahala? Siyempre ako ang bahala. Ikaw. Lahat ng tao ay ngumuso kay Lance, bagaman inamin nila na si Lance ay isang henyo, hindi sila naniniwala na si Lance ay may lakas pa rin na magdesisyon sa pagpili ni Weldon. Huwag kang maniwala sa akin. Kaya, tanungin mo lang si Weldon. Tumingin si Lance kay Weldon. Hindi nagatubili si Weldon, sa ilalim ng mga tingin ng 12-dosenang matatanda, lumapit kay Lance at lumuhod, iginagalang ko si Kuya, nakatapos si Kuya ng eksaminasyon ngayon, hindi ko alam kung sinong elder ang mas mabuting sambahin. Sana tumulong si Kuya na mag-refer sa isa o dalawa. Ano? 12-dosenang mga elder ang hindi makapaniwalang tumingin kay Weldon. Weldon, kahit papaano ay isang henyo ka sa parehong antas ni Lance, mas masahol pa, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili ng ganoon. Malakas na saway ng isa sa mga elder. Si Weldon, gayunpaman, ay ganap na hindi pinansin ang kanyang pagsaway at sa halip ay bumantong hininga, ang elder na ito, si Lance ay aking kuya, inaasahan kong tretuhin mo siya ng may kaunting paggalang. Ikaw, Weldon, masyado kang hindi mapaghangad. Ayos lang na huwag tanggapin ang gayong hindi mapaghangad na tao. Naiinis sa galit ang elder na iyon at lumakad palayo. Pinagalitan din ng ibang matatanda si Weldon dahil sa kawalan ng gulugod at iba pa. Tumawa si Lance, paumanhin, lahat ng matatanda, sa tingin ko ay magaling si Elder Norton, kaya irerekomendo ko si Norton kay Weldon, kaya bumalik kayong lahat. 12-dosenang mga elder ang tumingin kay Norton at itinapon ang kanilang manggas, ngunit sa sobrang galit nila ay hindi sila tumanggap ng kahit isang disipulo.
Well done, hahayaan kitang sambahin si Norton bilang iyong Panginoon, ano sa palagay mo? Tanong ni Lance. Lahat ay aayusin ni Kuya. Mabuti. Ngumiti si Lance, ang pagganap ni Weldon ngayon, kasama ang huling marahas na pambubugbog kay Dolan, dalawang natatanging pagtatanghal, kaya nagpa siya si Lance na hayaang muling sumali si Weldon sa Light Cloud Alliance at maging subordinate ni Lance. Sinabi ni Norton kay Lance na may arko ng kanyang kamay, "Salamat, young minister, huwag kang mag-alala, tiyak na tuturuan ko si Weldon." Sige, sige. Nakita ni Weldon si Norton na lahat ay magalang na tumawag kay Lance na Minister Xiao, sa loob-loob na nadama niya na siya ay gumawa ng tamang desisyon. Pagkatapos noon, pinangunahan ni Norton si Weldon na umalis muna. Nagtanong ang assessment elder, kumpleto na ang second term disciple assessment, kailangan ba ng sinuman sa mga first term na disciples na maging isang inner circle na disipulo ng mas maaga? Ayan. Sigaw ni Lance. Sino pa ba? Ang sinumang nakaabot sa ika-6 na yugto ng body tempering ay maaaring direktang pumasok sa panloob na enclosure ng hindi nangangailangan ng pagsusuri. Sino man na umabot sa ika-5 yugto ng body tempering, kung makapasa sila sa eksaminasyon, maaari rin silang makapasok sa loob. Pagkubkob ng maaga, at para sa mga disipulo ng unang kaharian sa ibaba ng ika-5 yugto ng body tempering, hindi sila karapat-dapat na suriin ng maaga. Kung gayon, sino pa ba ang nandoon maliban kay Lance na umabot sa ika-6 na yugto ng body tempering? Ako. Lumabas si Lucy at sinabing, "Elder, naabot ko na ang ika-7 yugto ng body tempering." Ang isang pangmatagalang disipulo ay umabot na sa ika-7 yugto ng body tempering, talagang mabuti, ano ang iyong pangalan? Lucy. Kung ganoon, pindutin mo ang talent sensing stone sa iyong kamay at tingnan ang iyong talent score. Good. Lumakad si Lucy at idiniin ang kanyang kamay sa sensing stone, sa katunayan, pinindot na ni Lucy ang sensing stone bago siya dumating sa Flying Cloud Sect, nang ito ay na-rate ng napaka-average ng pamilya. 150 puntos, sus, mayroon ka talagang 150 puntos. Nagulat ang matanda sa pagtatasa. Sa loob-loob na sinabi ni Lucy, 90 anyos pa lang ako noong nasa pamilya ako, paano napunta ako rito na may mas mataas na marka ng talento? Wala namang dapat ikatuwa tungkol kay Lucy, kung tutuusin, nakakita na siya ng maraming matataas na marka sa ang pamilya. Sabi ng assessment elder, yung grupo ng mga elder, naasar lang sila ni Lance, hindi nakakagulat na may henyo pa rin sa unang klase ng mga disipulo, hahaha, paano naman ito, Lucy, magre-rekomenda ako ng isang master para sa'yo. Tumingin si Lucy kay Lance at sinabing, hindi na kailangan, salamat elder. Bakit hindi mo ito kailangan, sa inner circle ng Flying Cloud Sect, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng master at ng walang master ay malaki, at ito ay isang elder master pa rin. Sa oras na ito, lumakad si Lance at ngumiti, "Salamat elder sa pag-aalaga sa aking katulong, hindi niya kailangan ng Panginoon, mayroon siya sa akin at sapat na iyon." 1573. Ano? Your maid. Nagsalubong ang kilay ng assessment elder, ngayon lang na ang pinakahenyo na si Weldon ay ang nakababatang kapatid ni Lance, ngayon ay may mas kilalang Lucy, talagang sinabi ni Lance na siya ang kanyang kasambahay, mayroon bang makalangit na dahilan? Tumango si Lance sa kanyang ulo, "Oo, aking alilang babae." Iyan, Lucy, huwag kang magpasalamat sa mga matatanda sa kanilang pangangalaga. Sumunod si Lucy at sinabi sa elder, "Salamat sa pag-aalaga ng elder." Yu. Hindi alam ng assessment elder kung ano ang sasabihin, sa madaling sabi, hindi lang niya maintindihan, sinabi ng assessment elder kay Lucy, "Little girl, sa iyong talento, siguradong may mga achievement ka sa future, bakit gusto mong maging isang human maid, kung mayroon kang anumang mahirap na damdamin, maaari mo akong kausapin." Naisip ng nagsusuri na elder na hindi si Lance ang pumilit sa kanya. Si Lucy ay abala sa pagsasabing, "Salamat elder para sa iyong pangangalaga, ang aking kakayahang sumunod sa young minister ay ang pinakamalaking tagumpay sa aking buhay."
Walang mahirap na salita, handa akong maging personal na kasambahay ng aking batang ministro, at gayon din, pakitunguhan ng elder ang aking batang ministro ng may paggalang, hindi siya ang uri ng tao na iniisip mo. Such an arrogant brat, and you still want me to respect him. Who? Lok lang? Hindi ko na kayo maintindihan mga kabataan. The examining elder sighed in depression. Sumunod, lumabas si Rohan at ilang iba pa. Naabot na rin nila ang ika-6 na yugto ng body tempering at karapat-dapat din silang pumasok sa Flying Cloud Sect ng maaga. Pagkatapos nito, 12 ng mga disipulo na umabot sa ika-5 yugto ng body tempering, ang ilan sa kanila, pagkatapos na makapasa sa assessment, ay pumasok din sa Flying Cloud Sect. Sa puntong ito, opisyal na natapos ang pagtatasa ng disipulo ng Inner Circle ng Flying Cloud Sect sa taong ito. Sinabi ng assessment elder, mga ginoo, sino man sa mga pangalawang terminong disipulo na hindi nakapasa sa pagtatasa, mangyaring gumising ng maaga bukas, ang Flying Cloud Sect ay may mga espesyal na tao na magpapauwi sa inyo. Ang isang unang terminong disipulo ay opisyal na na-promote sa isang segundo term disciple. Dagdag pa rito, sinumang mga disipulong pumasa sa assessment at pumasok sa Inner Circle ng Flying Cloud Sect, sa loob ng susunod na 3 araw, ikaw ay marerehistro at opisyal na mapopromote sa isang disipulo ng Flying Cloud Sect. Sa ngayon, babalik umuwi at maghintay ng balita. Marami sa mga pangalawang taong disipulo sa eksena ang umiiyak, siya ay nasa Flying Cloud Sect sa loob ng 2 taon at sa wakas ay nabigo upang masuri, upang makapasok sa Inner Circle ng Flying Cloud Sect at pinauwi. Gaano ito kalungkot? Maraming tao na ang pamilya ay ipinagmamalaki pa rin sa kanila na makapasok sa outer perimeter ng Flying Cloud Sect, at nang pauwiin sila bukas, hindi nila alam kung paano ipaliwanag sa kanilang mga pamilya. Ngunit, ang walang kamatayang paglilinang ay malupit, survival of the fittest, ito ay kasing simple niyan. Bumalik si Lance sa Light Cloud Alliance. Boss! 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 Nang lumakad si Lance sa pasukan ng Light Cloud Alliance, may ilang mga disipulo na hindi nakapasa sa assessment, na nakatingin kay Lance na may malungkot na mga mata. Walang magawa si Lance dito. Sinabi ni Lance, ang paglinang ng immortalidad ay hindi kailangang nasa Flying Cloud Sect, maaari mong ipagpatuloy ang paglinang ng immortalidad kahit na nakauwi ka na. Ang mga taong iyon ay umiyak, bagaman iyon ang kanilang sinabi, ngunit kung wala ang plataporma ng Flying Cloud Sect, mahirap maging ganap sa iyong sarili, tulad ng kung maaari kang mag-aral ng hindi pumapasok sa paaralan. Sa looban ni Lance. Lucy, napakahusay mong kumilos. Sabi ni Lance. Salamat, sana maging matatag ka para hindi masira ang iyong pangako at tulungan akong makabalik sa aking pamilya, iligtas ang aking mga magulang, at makuha ang lahat ng pag-aari ko. Sabi ni Lucy, saan si Lucy kusang loob na maging tangkasambahay ni Lance kung hindi dahil dito? Oo naman, dahil naniniwala ka na matutulungan kita, tutulungan kita. Sa ngayon, silang dalawa lang, at hindi na ibinuko at isinara ni Lucy ang kanyang bibig para sabihing ministerless. Ngayong dalawa na lang sila, hindi na kailangang kumilos si Lucy na parang mababa ang kanyang katayuan, pagkatapos ng lahat, naiintindihan nilang lahat na ang pagiging katulong ni Lucy ay isang pakikitungo lamang tungkol sa hinaharap. Nagtanong si Lucy, tama, Lance, ngayon lang ang iyong talent test score, bakit 170 lang, sa tingin ko dapat mas mataas ka. Ano ba ang silbi ng napakataas, score na 170, sa mabigat na dagat na ito, upper class na. So, sinasadya mong itago. Kalokohan, kung hindi, sa tingin mo yun lang talaga ang nakuha ko. Lucy, kung gusto ko talagang mag-test, natatakot ako na hindi ako makababa ng walang score na 1,000, kaya huwag kang maghinala sa akin. Dahil madali kang bumalik sa tabi ko. Hindi ako nagdududa sa iyo Si Lucy ay abala sa pag-iling. Iyon ay para sa pinakamahusay. Sinabi ni Lucy, Lance, kung gusto mo talagang sumubok, mayroong isang lugar sa panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sect kung saan maaari kang mag-test ng privado, wala ng mga tagalabas kung gayon, para masuri mo ng mabuti at makita kung ikaw talagang hindi makakababa ng walang 1,000 puntos.
Medyo hindi kumbinsido ang sabi ni Lucy, pakiramdam na parang nagyayabang si Lance, dahil 1,000 puntos, hindi pa nakita ni Lucy ang sinumang may ganoong kataas na marka sa pagsusulit, at least Leviu ang pamilya ni Shi sa forces. Okay, susubukan ko ito para sa iyo kung gayon. Dapat, ipaalam ni Lance kay Lucy ang kanyang bullseye upang si Lucy ay ganap na sumamba sa ilalim ng pantalon ni Lance. Fine. Lalabas muna ako at babalik sa sarili kong kwarto. Tumalikod si Lucy para umalis. Teka lang, Lucy. Lance, mayroon ka bang iba? Lucy, galing ka sa Forces Immortal Family, dapat marami kang alam tungkol sa magic treasures. Ang isang mahiwagang sandata ay isa na dapat na hinihimok ng isang spiritual harmony stage o mas mataas na immortal, kalimutan na natin ito ngayon at magsanay ng martial skills ng matapat. Siyempre, ang mga high-level na martial technique na iyon ay isasagawa kahit ng mga makapangyarihang immortal cultivator, dahil minsan ay ang magic treasure ay hindi madala, hindi ito epektibo, at doon mo kailangang gumamit ng martial techniques. Ang mga kasanayan sa militar ay nahahati sa beginner, middle, high, earth, at heavenly tier. Tanging, sa mundong ito, mayroon lamang 10 heavenly tier martial skills. Sa orihinal, 11 sila, ngunit pagkatapos ay ang isa sa kanila ay kontrobersyal, kaya hindi na ito naiuri bilang isang heaven tier martial skill. Sabi ni Lucy kay Lance na parang binibilang niya ang kanyang mga kayamanan. Ano ang kontrobersyal na heavenly tier martial skill? Tanong ni Lance. Ang share ay 18 kutsilyo. Oh! Lucy, galing ka sa pamilya ng forces, may dala ka bang magic treasures? Sinabi ni Lucy habang kinukusot ang kanyang mga mata, saan ko nakuha ang magic treasure, sa tingin mo ba ang isang random na mahina ay maaaring magkaroon ng ganoong bagay? Oh, ayos lang, pwede ka nang umalis. Hinaway ni Lance ang kanyang kamay. Sa sandaling ito, sa inner circle ng Flying Cloud Sect. Nakakainis talaga. Hinams ni Elder Shellen ang mesa sa sobrang galit. Guro, bumalik ka na, nagbalik ka na ba ng ilang disipulo para sa amin? Sa sandaling ito, may ilang disipulo na pumasok mula sa labas, kasama nila si Leonard. Galit na sabi ni Elder Shellen, dalhin mo kung ano. Master, anong problema? Nakakainis para sa akin, hindi ko akalain na ipapahiya ako ng isang bratty brat, kahit na ako ay isang elder ng Flying Cloud Sect. Guro, sino ang nagpahiya sa iyo? Si Leonard ay abala sa pagtatanong, at ang iba pang mga disipulo ay puno rin ng galit na may hitsura sa kanilang mga mukha na parang kung sino ang manggahas na hiyain ang kanyang Panginoon, patayin ang kanyang buong pamilya. 1574. Sa sandaling ito, isang kabataang lalaki na halos kasing edad ni Lance sa pasukan ay pumasok na may dalang tsaa at nagsabi, Guro, mangyaring gamitin ang tsaa. Ang magalang na taong ito na may dalang tsaa ay tinawag na Luther, at ang parehong Luther na siyang tinawag na disipulo na pinili ni Elder Shellen nang pumili siya sa pagitan niya at ni Lance. Nang makita si Luther, biglang naisip ni Elder Shellen ang kahihiyan ni Lance, ibinagsak ang tray ng tsaa ni Luther at sumigaw, uminom, 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 anong tsaa? Biglang lumuhad si Luther sa takot at sumigaw, Guro, hindi ba kung saan nakagawa ng mali ang disipulo, na nagmamakaawa kay Guro na parusahan? Nang makita ni Shellen kung gaano kaaksaya si Luther, at pagkatapos ay nakita niya kung gaano kalakas at mayabang si Lance ngayon, nagkaroon ng malaking kaibahan. Pumili siya ng isang nahihimatay na disipulo mula sa pagitan nila, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon talaga siya ng mga mata upang makita at pumili ng mas maaksayang Luther. Galit na sinipa ni Elder Shellen si Luther sa lupa at umungal, lumabas ka, walang kwentang basura, paano kita pinili, isang basura, para maging book-passing disciple ko sa simula pa lang. Nakaramdam ng hinanakit, matapang na sinabi ni Luther, Guro, paano mo masasabi iyan tungkol sa akin, nang pinili mo ang iyong pumanaw na disipulo, ang aking talento ay isang spike upang patayin si Lance. Spike Lance. Huminga ng malamig si Elder Shellen, iniisip ang kasalukuyang Lance, at pagkatapos ay iniisip si Luther, na nasa ika-6 na yugto pa lang ng body tempering, napakalayo niya kay Lance.
Ayaw na ni Elder Shellen ng anumang bagay na walang kaparerekon, puno ng pagkasuklam, umungal siya, lumabas ka. Ang mga mata ni Luther na puno ng paglala ay tumakbo palabas ng tirahan, pumunta sa isang kalapit na burol at pinunasan ang isang luha. Umiiyak, sinabi niya, "Guro, ikaw mismo ay masama ang pakiramdam, kaya bakit mo ako sinisigawan at tinawag ako basura? Sa kasamaang palad, ako ang pinakamahina dito at kaya ko lang lunokon ang galit ko. I really want to find someone to vent my anger, but everyone here is stronger than me, so who do I find to vent my anger ta?" Sa sandaling ito, naisip ni Luther ang isang tao sa kanyang isipan, si Lance. Hoy, Don Lance. Oo, inaalis ito ni Master sa akin, maaari ko rin itong ilabas kay Lance. Kung hindi, kung patuloy kong hahawakan ito araw-araw, magkakasakit ako, okay, pagkatapos ay pumunta sa labas ng Flying Cloud Sect at ay bully si Lance, hindi ko alam kung paano siya nagkakaganito. Isang taon na ang nakalipas, naabot din namin ang unang yugto ng body refining sa edad na 12 at nakarating sa Flying Cloud Sect. Sa kasamaang palad, ang aming mga destiny ay malaki ang pagkakaiba. Ako ay pinili ng Flying Cloud Sect Elder bilang isang book-transmitting disciple, habang siya, ay maaari lamang pugad sa outer reaches ng Flying Cloud Sect. Hehe, I'm sure that nowadays, kitang-kita na ang pagkakaiba namin. Haha. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng superioridad si Luther. Ang paglala ng pagpapagalitin lang ng kanyang amo ay hangupa na rin ng husto, kung pumunta siya kay Lance para magpanggap. Higit pa, at tinitingala ni Lance sa ilang sulyap, sigurado akong magiging cool na cool ito. Hindi ko alam kung gaano kahusay si Lance ngayon. Ngunit, hindi kailanman naniwala si Luther na si Lance ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay hindi napili bilang isang disipulo, na sapat na upang ipakita na si Lance ay hindi kasing husay niya. Ang unang dahilan kung bakit si Luther ay pumunta sa ilalabas ni Lance ang kanyang galit kay Lance, at ang pangalawa ay upang ipakita ang kanyang kasalukuyang mga tagumpay at kutsain ang mga kabiguan ng taong iyon. Pagkaalis ni Luther, nagtanong si Leonard at ilang iba pang mga disipulo, "Guro, ano ang nangyayari sa iyo? Bakit mo ilalabas ito sa isang dumaang disipulo ngayon ay tumakbo na siya palabas ng tirahan?" Malakas nang umuso si Elder Shellen, "Huwag mo siyang pansinin, lumabas din kayo, iwan mo muna ako para kumalma sandali." Oo. Natarante si Leonard at ilang iba pang mga disipulo at umalis, at isinara ang pinto. Pagkalabas ng pinto, sinabi ng isa sa mga alagad, "Yang Sumisid, hindi ba sinabi mo noon na gusto mong alagaan ang panlabas na disipulo, si Helena? Hindi mo malilimutan iyon, hindi ba?" Tumango si Leonard at sinabing, "Syempre hindi ko malilimutan, ngunit sa nakaraan, hindi pa nakaka-assess si Helena sa inner circle, kaya hindi siya sapat na kwalipikado para mapanatili ko. Ngayon, hindi ko alam kung nag-assess siya sa inner circle ng Feyun Sect, kung magtagumpay siya sa kanyang assessment, kung gayon siya ay magiging kwalipikado na mapanatili ko, Leonard. Hehe, napakagandang kagandahan, sana ay magtagumpay siya sa kanyang pagtatasa, kung hindi ay hindi niya masisiyahan ang makapangyarihang estilo ng ating kapatid na Leonard. Sige, gabi na ngayon, at masama ang pakiramdam ni Master, bukas pupunta ako sa labas ng Flying Cloud Sect at hanapin si Helena. Haha, sa iyong talento, kapatid na Leonard, hindi matutuwa si Helena tungkol dito. Pag-akyat sa iyong mataas na sangay, lahat ng pamilya ni Helena ay maaaring mapabuti ang kanilang katayuan sa pamilya. Gabi na talaga, dahil hindi natapos ang assessment ngayong gabi. Sa sandaling ito, sabay na tinapos ni Lance at Helena ang kanilang hapunan. Ngayon, ang kantina ng mga panlabas na disipulo ay nagdaragdag ng mga dagdag na pagkain para sa kanilang lahat. Una, upang ipagdiwang ang mga matagumpay na nasuri na makapasok sa inner circle ng Flying Cloud Sect, at pangalawa, upang magpaalam sa mga paalisin bukas. Umaga. Kumain na si Lance at kalalabas lang ng pinto ng cafeteria nang tumakbo ang isa sa kanyang mga tauhan para magsumbong, "Boss, may naghahanap sa iyo doon. May naghahanap sa akin."
Hindi ko alam, kalalabas ko lang ng cafeteria na punong-puno ng tiyan, at pagkatapos ay isang lalaki na kasing edad mo ang nagtanong sa akin kung may kakilala ako na nagngangalang Lance. Nakita kong parang lumabas ang lalaking iyon sa inner circle ng Flying Cloud Sect, kaya hindi ako naglakas loob na saktan siya, kaya sabi ko, nasa cafeteria ka, tutulungan ko siyang pumasok at sumigaw. Oh, nasaan na ang lalaking iyon? Naghihintay siya doon. Okay, no more of your business. Naunang umalis ang lalaking iyon. Sinabi ni Lance kay Helena, ate, pupunta ako para makita kung sino ang naghahanap sa akin. Kuya, sasama ako, kaso may nang-aasar sayo. Hindi na kailangan, pwede muna kayong bumalik ni Lucy. Naglakad si Lance sa isang tiyak na direksyon patungo sa pasukan ng cafeteria ng mag-isa. Di nagtagal, nakita ni Lance ang isang binatilyo na halos kasing tangkad niya. Agad na nakilala ni Lance mula sa kanyang likuran na iyon ay si Luther. Bumulong si Lance sa kanyang puso, itong batang ito, 1 taon nang hindi nakita, bakit bigla na lang siyang pumunta sa akin? Isang Transfiguration disciple, ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa harap ko, natatakot ako na ngayong dumating siya sa akin, 10 beses na mas malamang na ipakita niya sa akin ang kanyang mga tagumpay sa kasalukuyan. Dahil dito, hahayaan ko siyang magpakita saglit, at pagkatapos, tingnan kung paano ko siya haharapin. Gaya ng inaasahan sa isang Lance, nahulaan niya kaagad. Hoy, Luther! Sigaw ni Lance. Lumingon si Luther at nakita si Lance na nanggagaling sa kanyang likuran. Pinalaki ni Luther si Lance at naramdaman ang chi ni Lance, at nalaman na ang chi ni Lance ay napakahina, at hinusgahan ni Luther na si Lance ay nasa 3 yugto ng body tempering, habang siya, nasa 6 na yugto na ng body tempering. Biglang naramdaman ni Luther na parang isang patong ng liwanag sa buong katawan niya, walang katulad na nakakasilaw. Napuno ng mataas na tono si Luther at sinabing, Lance, huwag kang bumalik ng walang pinsala. Sinabi ni Lance, mabuti. 1575. Lance, dapat mapuno ka ng selos na inggit at puot kapag nakita mo ako ngayon. Sabi ni Luther habang nakatingin kay Lance. Bakit mo nasabi yan? Hahaha, Lance, 1 taon na ang nakalilipas. Pareho kaming 12 taong gulang, parehong nasa unang antas ng body refining, at magkasamang dumating sa Flying Cloud Sect, habang ako, nang hindi na kinakailangang kumuha ng eksaminasyon, ay pinili ni Elder Shi Lun bilang isang book-passing disciple, at ikaw, simula noon, iisa ang kapalaran natin sa langit at iisa sa lupa, sa tingin mo ba puno ka ng selos at inggit sa akin? Lance talagang gusto niyang tumawa sa loob, gaya ng inaasahan. Lumapit sa kanya si Luther, sinusubukang magkunwaring kumpare sa harap ni Lance. Nakita ni Lance na sa sandaling ito, ang mukha ni Yaing ay nagpapanggap na isang paghahambing, sa kabilang banda, gusto niyang tumawa, ngunit nagpigil si Lance, ang ganitong poloka sa ilalim ng balon, isipin mo na nakakalungkot din. Sinabi ni Lance, oo, 1 taon na ang nakalilipas. Kami ay eksaktong pareho, anuman ang edad o kaharian, at ang dalawang pinakakilala sa lahat ng mga kabataan na dumating sa Flying Cloud Sect sa Tianbao City. Ngayon, kami ay talagang isa. Sa langit at isa sa lupa. Hahaha, Lance, ayaw mo bang maging ako? Sa murang edad, umabot sa 6 na yugto ng pagpapadalisay ng katawan, at isa ring disipulo ng elder ng Flying Cloud Sect, na may walang limitasyong hinaharap. Sabi ni Luther buong pagmamalaki. Ngumiti si Lance, ang Luther na ito ay sadyang nakagawa ng paraan para sabihin na siya ay nasa 6 na yugto ng body tempering, natatakot na si Lance ay mahina at hindi alam ang kanyang kaharian. Sinasadyang sinabi ni Lance, hindi ko inaasahan na aabot ka sa 6 na yugto ng body tempering. Maraming bagay ang hindi mo inaasahan. Sige, pero ano ang kinalaman nito sa akin? Espesyal ka bang pumunta sa akin ngayon para ipakita sa akin? Sabi ni Lance. Ngumisi si Luther nagpapakita sa iyo. Lance, sa antas mo ngayon, karapat-dapat ka ba? Ngayon lang sinabi ni Lance sa isang tao na siya ay karapat-dapat. At hindi mo inaasahan na masasabing karapat-dapat siya. Sa gabi, parang retribution talaga.
Lance, masyadong mababa ang level mo. Ako, Luther, hindi ko man lang mabanggit ang interes kong magpakita sa iyo. Sabi ni Luther na may mataas na mukha. Kung gayon bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Lance. Naparito ako upang hanapin ka dahil mataas ang tingin ko sa iyo, ngayon ay lumabas ako sa utos ng aking Panginoon na gumawa ng ilang trabaho, pinahahalagahan ako ng aking Panginoon at hiniling sa akin na asikasuhin ang ilang mga personal na bagay, nagkataong dumaan ako sa paligid ng Flying Cloud Sect, kaya dumaan lang ako para makita ka. Oh, so, kailangan kong bumangon. Lance, sa tingin mo ba napunta ako sa iyo dahil maganda ang pakiramdam ko para sa iyo? Mali, Lance, kung lumuhad ka ngayon, sa tingin ko ay hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Luther. Ah, lumuhad ka. Bakit ako luluhod? Nagulat si Lance. Hahaha, Lance, ipapaalala ko pa rin sa iyo na lumuhad ka ngayon, ito ay para sa kapakanan ng lahat ng manggagaling sa Tianbao City, hindi ba sinabi sa iyo ng mga matatanda ng iyong pamilyang Damon kung ano ang dapat mong gawin kapag nakakita ka ng isang malakas na lalaki? Kung hindi ako tumitingin sa Tianbao City, sa tingin mo kaya mo na akong tumayo at kausapin ngayon. Sabi ni Lumon Ice na may pagmamalaki. Ah! Ang orihinal na akala ni Lance na si Luther ay nandito lang para magpanggap na kumpara sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na si Luther ay naglalayon ng mas mababa kaysa doon, at gustong talunin si Lance. Si Lance ay isang medyo galit sa loob, kung nagkukunwari lang siyang kumpara sa kanya, si Lance, bilang boss ng Light Cloud Alliance, ay maaaring maging nasa hustong gulang na at palayain siya ng kaunting lecture. Gayunpaman, kung gusto pa niyang bugbugin Lance para dito, pagkatapos ay masisisi siya sa pagiging bastos. Naku, Luther, hindi ko akalain na magiging ganoon ka pa rin ang yabang pagkatapos ng isang taon na pagkawala. Nakangiting sabi ni Lance. Lance, lumuhad ka ba o hindi? Kung talagang hindi ka luluhod, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Bakit ako luluhod, sa kadahilanang hindi mo man lang sinabi sa akin, parang hindi kita inis, isang taon na kitang hindi nakikita, paano ba naman ang daming galit? Lance, I see you're upset. Is that reason enough? As for hatred? Hehe. Ang pangunahing pamilya ng pamilya mong Damon, ang ancient slave family, ay ang alitan ng mundo ng pamilya Luther natin, so what if I bully kita, basta? Sa gusto ko. Sa sandaling ito, isang grupo ng mga disipulo sa ikalawang taon ang dumaan sa hindi kalayuan. Biglang tumingin ang isa sa kanila sa gilid ni Lance at abalang sinabi, "Oy, boss, iyon." Ah, si boss talaga? Anong ginagawa ni boss dyan sa hating gabi? Akyat na tayo at kumusta kay boss? Kaya, ang grupo ng mga tao ay abala sa paglalakad patungo sa gilid ni Lance. At sa oras na ito, sinigawan ni Luther si Lance, "Lance, sinabi kong lumuhad ka, naririnig mo ba ako?" Ngumisi si Lance at kikilos na sana nang biglang tumakbo ang ilang tao at sumigaw, "Boss! Boss! Anong ginagawa mo dito? Hey! Boss! Sino itong batang ito?" Sa oras na ito, si Luther ay abala sa pagtingin sa mga taong iyon, lahat sila ay mga disipulo sa ikalawang taon, 16 o 17 taong gulang, matangkad at malaki, at lahat sila ay nasa ikapito o ikawalong yugto ng pagdadalisay ng katawan. Nanginginig ang katawan ni Luther at nagtanong, "Kayong mga lalaki, ano ang tawag ninyo sa kanya?" "Ah, ang boss. Si boss. Laki na kayong lahat, paano?" "Haha, bata pa ang amo natin, pero sa isip natin, siya ang pinakamatangkad, di ba?" "Ako." Nanginginig ang mga binti ni Luther, abala sa pagtingin kay Lance at nagtatanong, Lance, bakit boss ang tawag nila sa iyo?" Ngumuso si Lance, "Lahat sila ay mga tauhan ko, kaya kung hindi nila ako tinatawag na boss, ano ang tawag nila sa akin?" "Ikaw, iyong mga lalaki. Paano ka magkakaroon ng mga kababata, ikaw ay nasa ikatlong yugto pa lamang ng pagpipino ng katawan." Malamig na ngumuso si Lance, "Ang ikatlong yugto ng pagpino ng katawan. Panatilihing nakadilat ang iyong mga mata." Pagkasabi nito, pinakawalan ni Lance ang kanyang kaharian, ang First Order of Open Light. Siyempre,
Ang tunay na kaharian ni Lance ay ang ikawalong order ng Open Light, at ang unang order ng Open Light ay lumitaw ngayon lamang. Biglang naramdaman ni Luther na may hindi maihahambing na malakas na momentum na nagmumula kay Lance, na para bang isang malaking bato ang bumagsak sa kanya. Kung gaano siya nasasakupan ni Lance, hindi niya masabi. Lance? You? What realm exactly? Napaawang ang bibig ni Luther sa tanong. Ang isa sa mga lalaking katabi niya ay abala sa pagsasabing, nabuksan na ng amo natin ang unang yugto ng liwanag. Bata, ano ka ba, ang lakas ng loob mong masaktan ang amo natin. Ano, unang yugto ng kaliwanagan? Sus, imposible ito? Hinding-hindi ito posible, nasa ika-6 na yugto pa lang ako ng pagdadalisay ng katawan, paano na siya? Tumingin si Luther kay Lance, desperadong umiling at nagsasalita sa kanyang sarili. Ngumisi ang isa sa mga tauhan niya, anong klaseng bagay ang naglakas loob mong ikumpara ang sarili mo sa amo natin? Hindi makapaniwalang umiling si Luther at sinabi sa sarili, ako ay isang henyo na tinanggap ni Elder Sheldon bilang isang book-passing disciple, at siya ay tinanggihan ni Elder Sheldon, kahit ako ay nasa ika-6 na yugto pa lamang ng body tempering. I don't believe it. It must be a dream. Dream. Dapat magising ka ng mabilis. Pagkasabi noon, mariing kinagat ni Luther ang sarili, na para bang gusto niyang gisingin ang sarili mula sa panaginip. 1576. Boss, baliw ba ang batang ito? Akala ko talaga nananaginip ako. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Lance at sinabing, bigyan mo siya ng malakas, pagkatapos ay ibitin siya sa pasukan ng Light Cloud Alliance, babalik ako bukas ng umaga para alagaan siya. Oo, boss. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. May sumisingit na alulong mula sa likuran niya. Bang! Bang! Isang grupo ng mga lalaki, ang nagdiin kay Luther sa lupa at marahas na sinipa, binugbog, pinagtatapakan, sinuntok, inindayog, sinampal, at pinayupi. At si Lance ay nakabalik na sa Light Cloud Alliance. Pagkatapos lamang nabugbugin si Luther ng kakilakilabot ay kinaladkad ng isang grupo ng mga lalaki si Luther pabalik sa Light Cloud Alliance at isinabot si Luther sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Wow! Si Luther ay pinalo, kahit ang pag-iyak ay masakit ang kanyang buong katawan, ito ay talagang mas masahol pa sa kamatayan. Ngayong gabi ay pinagalitan na ng kanyang amo, nagdusa ng tiyan ng galit, hinanap si Lance para ilabas ang kanyang galit, at pinalo ng kakilakilabot, ang kanyang katawan at isip ay lubhang na trauma. Anak, tatambay ka dito ngayong gabi, bukas ng umaga, ang matanda ang personal na mag-aalaga sa iyo. Sinampal ng isa sa kanyang mga tauhan ang mukha ni Luther at sinabing, Wuho! Gustong mamatay ni Luther, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya magawa ngayon. Hindi ko talaga alam kung paano siya aalagaan ni Lance bukas. Nang makita ang walang awa na tingin ni Lance, natatakot akong manalo ito. Be less painful than what he's suffering now. Isang gabing walang salita. Sa madaling sabi, ang mga panlabas na alagad ng Flying Cloud Sect ngayong gabi ay ilang masayang pamilya at may ilan na malungkot. Ang ilan sa kanila ay hindi nakatulog buong gabi dahil aalis sila sa Flying Cloud Sect sa madaling araw. Kinaumagahan, nagising si Lance. Nang buksan niya ang pinto, si Helena ay nauna nang bumangon kaysa kay Lance at nasa looban na siya at kumukuha ng aura. Kuya, magandang umaga. Ate, umaga na. Kuya, anong ginagawa mo? Nakita ni Helena si Lance na papunta sa courtyard, abala sa pagtatanong. Oh, isang paglalakbay sa front gate ng Light Cloud Alliance. Kagabi ay may grupo ako ng mga lalaki, na nakabitin ang batang iyon na si Luther sa harap ng gate, ngayong umaga ay lumabas ka at maglinis. Tila si Lance ay nagsasalita tungkol sa isang maliit na bagay. Gayunpaman, nagulat si Helena, sino ang sinasabi mo? Moon Eyes. Hindi kaya ito ang mula sa Luther clan ng Heavenly Level City, na tinanggap ni Elder Sheldon bilang transmission. Sino pa ba ang nandoon? Hindi alam ng batang ito kagabi kung aling kalamnan ang sumagot ng mali, kunwari nagkukumpere sa harapan ko at pilit akong pinapaluhod para sambahin siya. Sabi ni Lance, na umalis na. Habang naglalakad palabas ng courtyard, tumayo na rin si Lucy. Umaga.
Hindi tinanong ni Lucy si Lance kung ano ang kanyang ginagawa, nang makitang lumabas si Lance sa pintuan, ginalaw din ni Lucy ang kanyang mga paa at naghanda na lumabas para mamasyal. Naglakad si Lance patungo sa entrance ng Light Cloud Alliance, at nakita nga niya ang isang bogbog at bogbog na lalaki na nakabitin na nakatalikod sa pasukan ng Light Cloud Alliance. Nakita ng lalaki si Lance na lumabas at abala sa pagpupumigla sa sarili. Luther, kumusta ka natulog kagabi? Tanong ni Lance. Lance, bitawan mo ako. Let go of you. This place is the headquarters of my Light Cloud Alliance. How many people who come to my Light Cloud Alliance can live intact? Lance, huwag mong kalimutan na sa Heavenly Level City, ang iyong pamilyang Damon ay hindi kapareho ng ating pamilyang Leo. Oh, threatening me to the point of death. Someone, put him down. Opo, boss. Ibinaba ng dalawang maliliit na kapatid si Luther, ngunit nakatali si Luther, kaya hindi siya makaalis kahit ibinaba siya. Boss! Sinaktan na namin siya kagabi, paano mo siya gustong parusahan ngayon? Sabi ni Lance, dahil natalo ko na siya, uulitin ko na lang, hindi nakakatuwa, hawakan nyo ang bibig niya. Boss! Ikaw! P. Binigyan ni Lance ng blankong tingin ang dalawang lalaki. Ah! Nagulat ang dalawang lalaki, at bigla nilang naintindihan ang gusto ng amo, hindi nila maiwasang kiligin, walang awa talaga ang amo wala talagang magandang katapusan ang mga taong lumalaban sa amo. Nang marinig ito ni Luther, sumigaw siya, Lance, maglakas loob ka. Ngumuso si Lance, walang bagay sa mundong ito na hindi ko pinangarap, tanging ang ayaw ko. Wow! Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Leye. Agad na ibinaba ni Lance ang kanyang pantalon at tumayo sa harap ng bibig ni Luther, pakiramdam na parang urinal ang bibig ni Luther, tumayo si Lance sa harap ng urinal at bumaril sa urinal, nang may kalat at katumpakan. Kung si Luther ay pinahiran ng alak at hawak ng dalawang disipulo sa ikalawang taon na hindi makalaban. Sa sandaling ito, si Lucy, na naglalakad, ay lumabas mula sa pintuan. Og! Natigilan si Lucy doon nang makita niya ang eksenang nasa harapan niya. Hindi naisip ni Lucy na mamasyal lang siya, at pagkalabas niya ng bahay, nakita niya si Lance na umiihi. Bibig ng isang tao. Ayos lang iyon, nagkataon na ang ari ni Lance ay nakita ni Lucy. Rascal! Namula si Lucy at napalingon sa gulat, ngunit kung tutuusin, bata pa ang nakababatang kapatid ni Lance at hindi kumikilos na parang nasa hustong gulang, kaya baliwala lang, at palaging ginagamot ni Lucy sitang si Lance bilang isang bata, ngunit sa huli, nakakita siya ng isang batang lalaki at medyo napahiya. Haha, boss, nakita ka na ni Lucy. Walang pakialam na sumangot si Lance, kung nakikita ko ito, nakikita ko. Sa puntong ito, nanginginig si Lance at natapos ang pagbuhos. Boss, buong gabi mong iniihi to, ang bigat. Oo nga, napakahenyo ng amo, sigurado akong masustansya ang ihi niya, mura talaga itong batang ito. Pambobolang sabi ng isa pang underling. Sinabi ni Lance sa nakamamanghang kababaihan, kung ganoon, maaari pa akong pumiga, gusto mo ba ng ilang nutrisyon? Huwag na. Namutla ang mukha ng nakakabigay puri na subordinate, at tumalon siya sa takot na takot. Sinabi ni Lance kay Luther, sa magandang mood ngayon, pakakawalan muna kita, lumabas ka. Hindi nangahas si Luther na magsabi ng kahit anong malupit, si Lance ay isang walang awa na tao, kung siya ay maglakas loob na banta muli sa kanya, natatakot ako na siya ay may tae sa kanyang bibig, kaya, si Luther ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at gumapang palayo sa Light Cloud Alliance. Pagkatapos lamang makatakas sa malayo ay nagngangalit si Luther at sinabing, Lance, hindi kita pakakawalan. Aw aw aw. Si Luther ay nagsimulang magsuka sa disgust. Makalipas ang isang oras. Ang lahat ay nasa punto ng pagkain ng almusal. Nawala sa isip si Luther at bumalik sa tirahan ni Elder Shellan. Ma'am, mabaho, saan nanggagaling ang amoy ng ihi? Biglang abala ang ilang disipulo sa pagtatakip ng ilong. Napatingin ang lahat, si Luther pala. Luther, anong problema mo? Si Leonard ay abala sa pagtatanong. Wala naman. Luther, isang gabi kang hindi bumalik,
Kung saan ka napunta, bakit ka nabugbog at namamaga, at amoy ihi ka? Ako. Say, Luther. Sigaw ni Leonard. Noon lang nasabi ni Luther ang totoong gusto niya. Anong gagawin? Pupunta ba tayo sa opisina ni Lance? 1577. Iulat muna ito kay Master at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Leonard. Umiinom si Elder Shellen ng morning tea nang tumakbo si Leonard. Para saan? Si Leonard ay abala sa pagsasalita, guro, bumalik na si Luther. Marunong pang bumalik, bakit hindi siya mamatay sa malayo? Master, nang bumalik si Luther, ang kanyang ilong ay nasugatan at namamaga, at siya ay amoy ihi. Si Elder Shellen ay hindi nakikiramay kahit kaunti at sinabing, magandang labanan, ang walang kagalingan na ito ay kailangan lang ng pambubugbog. Master, sinabi ni Luther na matapos siyang pag-alitan kagabi, gusto niyang ilabas ang galit niya kay Lance, ngunit bilang resulta, hindi alam ni Luther na mas malakas si Lance kaysa sa kanya, kaya... Ano? Si Lance ang may gawa niyan. Nanlamig ang tingin ni Shellen. Oo, guro. Hindi kami maaaring maging walang malasakit ngayong si Luther ay binubuli ng ganito. Kahit na ano, Luther pa rin ang iyong heirloom disciple, at para kay Lance na tretuhin siya ng ganito, hindi nito isinasaalang-alang ang iyong mukha. Considering my face. Ginawa na niya ang lahat ng bagay para ibaba ako sa publiko, at hindi pa rin siya mangangahas na ipahiya si Luther sa distrito. Si Leonard ay natigilan din. Master, ano ang gagawin mo kay Lance? Pinahiya ka niya sa publiko, hahayaan mo na lang ba ito? Pabayaan mo na lang. Sa tingin mo posible ba? Kung ganoon bakit hindi mo ginawa? Sa palagay mo ay ayaw ng guro. Gusto kitang balatan ng buhay sa mismong lugar. Sa kasamaang palad, napakaraming matatanda ang nakikita sa karamihan, at bilang isang elder, sigurado ako. Pagtatawanan dahil sa pagpapatong ng kamay sa isang bata, ngunit hindi ko sinabing pakakawalan ko siya. Mayroon pa bang maliit na bagay sa distrito na personal na gagawin ng master? Sabi ni Shellen na nakatitig kay Leonard, ibig sabihin para gawin ito sa kanyang alagad. Anong ibig mong sabihin kay master? Leonard, opisyal ko na ngayong sinasabi sa iyo na dumating na ang oras para ipakita mo ang iyong katapatan sa aking Panginoon. Kayong mga magkakapatid, makikita ko kung sino ang makakapasaya sa aking Panginoon. Natuwa si Leonard sa loob, napakabait sa akin ni Master, tiyak na parurusahan ko si Lance ng maayos at magpapasaya sa matandang lalaki. Master, huwag kang mag-alala, tiyak na mapapasaya namin ang iyong matanda. Tumango si Elder Shellen bilang kasiyahan at sinabing, sabihin mo sa ibang mga kapatid ang sinabi ko, nasa iyo na kung paano mo mapapaligaya ang aking amo, hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Mabuti. By the way, Leonard, nabalitaan ko na crush mo si Helena. Sinusubukan mong aibag siya. Master, paano mo nalaman ang tungkol dito? Sa tingin mo ay may tatago mo ito sa aking Panginoon, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo, si Helena ay kapatid ni Lance. Kaya, kung kailangan kong linisin si Lance, mawawala sa akin si Helena. Oo, sa isip mo, babae o teacher ang importante, ikaw mismo ang magsusukat. Siyempre mahalaga si Master, ano ba si Helena, gusto ko lang siyang itago at pagkatapos ay paalisin kapag napagod akong makipaglaro sa kanya. Dahil kapatid ni Lance si Helena, hindi ko siya itatago, pero basta dahil hindi ko siya iniingatan ay hindi ibig sabihin na hindi ko siya makukuha, kakalagkarin ko lang siya hanggang sa bundok at pabilagyan siya, guro, sang-ayon ka ba na gawin ito ng disipulo? Apelyido siya. Madilim nang ngumiti si Elder Lun, lahat ng mga kamag-anak ni Lance, wala ni isa sa kanila ang mabubuting tao, napakamura ni Helena, ganyan dapat mong tretuhin ang mga puta, gumawa si Master ng exception sa pagkakataong ito para suportahan ka, ngunit tandaan, gawin mo ito sa mas maraming oras. Lihim na paraan, ikaw ay magiging isang malaking tao sa hinaharap, hindi ka maaaring mag-iwan ng isang itim na lugar sa iyong reputasyon sa hinaharap dahil sa ganitong uri ng bagay. Oo, Master, pagkatapos ay pupunta ako.
Humayo ka, at tandaan mong sabihin sa iba pang mga kapatid ang sinabi ko. Mabuti. Lumabas si Leonard sa cultivation room ni Elder Shellan, ngunit pupunta na sana si Leonard at sabihin sa kanyang amo ang sinabi niya para maihambing ng iba pang mga kapatid kung sino ang magpapasaya sa kanya nang huminto si Leonard. Napaisip si Leonard, ito ay isang bagay ng pagpapakita ng pagiging anak sa aking Panginoon, ang unang gagawa nito ay tiyak na siyang magpapasaya sa aking Panginoon, mas mabuting hindi ko nasabihin sa iba pang mga nakatatandang kapatid, pagkatapos ko munang pumunta at bigyan si Lance isang magandang palo, pagkatapos ay ang iba pang mga nakatatandang kapatid na lalaki ay pupunta pagkatapos nito. Sa ganitong paraan, ako ang unang gagawa nito, at tiyak na higit na pahalagahan ito ni Master. Mga kapatid na dibisyon, huwag mo akong sisihin, lahat tayo ay may selfish intensyon. Kaya, pansamantalang hindi sinabi ni Leonard sa iba pang mga kapatid na dibisyon at nag-iisa upang hanapin si Lance. At hindi magiging ganoon kalaki ang kontribusyon ni Leonard. Sa sandaling ito sa paligid ng Flying Cloud Sect, maraming mga disipulo ang umiyak at niyakap ang ilan sa kanilang mga kasama upang magpaalam, at pagkatapos ay umalis sa Flying Cloud Sect sakay ng isang malaking ibon na ipinadala ng Flying Cloud Sect. Isang buong eksena ng paghihiwalay. Hindi nagtagal, umalis ang karamihan sa mga taong hindi nakapasa sa assessment, at mas kaunti ang mga tao sa labas ng Flying Cloud Sect. Hindi nagtagal, hindi kalayuan sa Light Cloud Alliance, isang malaking mature na mukhang lalaki ang tumingin sa Light Cloud Alliance mula sa malayo, siya si Leonard na kalalabas lang mula sa inner perimeter ng Flying Cloud Sect. Tumingin si Leonard sa pinto ng Light Cloud Alliance at bumaantong hininga, Light Cloud Alliance, basura, sisirain ko ang pinto mo ngayon, ipapabuwag ko ang Light Cloud Alliance mo mula rito. Si Leonard ay susugod na sana nang bigla niyang naisip si Luther, nag-isip si Leonard at sinabing, si Luther ay ibinitin buong gabi kahapon, at kaninang umaga ay pinilit ding uminom ng ihi ni Lance, si Master ay sumailalim sa ganoong kakaibang kahihiyan, kung give-in ko lang ang Light Cloud Alliance at matalo si Lance sa kalahating kamatayan, natatakot akong hindi ko mapantayan ang kahihiyan ni Lance kay Master. Walang awa kaysa kay Lance. Gayunpaman, kung papatayin ko si Lance, ako mismo ay haharapin ng Flying Cloud Sect, at ang aking kinabukasan ay masisira, at ang pagkalugi ay hihigit sa pakinabang. Kung gayon, tumingin si Leonard upang tumingin sa paligid at nakakita ng isang shed sa di kalayuan na may karatula sa pinto, Light Cloud Alliance Special Latrine. Ngumuso si Leonard, sige, itatapon ko si Lance sa cesspit at hayaan siyang matikman. Pagkasabi niyan, dumiretso si Leonard sa Light Cloud Alliance. Tumigil, ito ang mahalagang lupain ng Light Cloud Alliance, walang pinapayagang makapasok. Hinarang ng dalawang disipulo sa ikalawang taon sa gate si Leonard nang hindi alam ang kahulugan ng salita. Ngumuso si Leonard, naghahanap ng kamatayan. Bang-bang! Sa dalawang sipa, sinipa ni Leonard ang dalawang disipulo sa ikalawang taon sa gate, pagkatapos ay dumiretso sa Light Cloud Alliance. Si Lance ay nakikipag-chat sa kanyang kapatid na babae sa looban, si Lance ay hindi napino ang anting-anting ngayon, ang mga benta ay napakahina sa mga araw na ito, marahil ay dahil sa pagtatasa. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isa sa kanyang mga tauhan at sumigaw, "Boss, grabe, may pumipilit na pumasok sa Light Cloud Alliance." Sino ang nang-ahas na pumasok sa aking Light Cloud Alliance? Nanlamig ang mukha ni Lance. Ako ito. Sa sumunod na segundo, pumasok si Leonard sa looban. Tinakpan ni Helena ang kanyang bibig sa pagkabigla, agad na nakilala ni Helena si Leonard. 1578. Sinabi ni Lance, alin ka? Namula ang mukha ni Leonard habang ngumuso, Lance, nandito ako at naglakas loob ka pa ring ipakita ang iyong dila sa harap ko. Si Helena ay abala sa pagsasabing, Kuya, siya si Leonard. Sa totoo lang, nahulaan na ito ni Lance. Malamig at asero ang mukha ni Lance, Leonard, nasa tamang panahon ka, balak kong hanapin ka. How dare you try to cover up my sister, what crime do you deserve? Galit na galit si Leonard, tinanong siya ni Lance, na parang si Lance ang malakas. Lance, kapag nagsasalita ka ng ganyan, mas mabilis kang matatapos. Sabi ni Leonard na may mabangis na mukha.
Sa oras na ito, si Helena ay abala sa pagsasabing, Leonard, dapat kang mamatay sa ganitong paraan, naiinis ako kapag nakikita kita, huwag mo akong subukang saktan. Mapanghamak na sinabi ni Leonard, Helena, may intensyon nga akong panatilihin ka sa nakaraan, ngunit ngayon, hindi ka nakarapat-dapat. Gayunpaman, kahit na hindi kita binalot, kukunin ko pa rin ang iyong katawan. Galit na galit si Helena, ang mga salita ni Leonard ay tuwirang dungisan siya. Ngumisi si Lance, Leonard, namamatay ka na at nagsasalita ka pa ng malaki dito, nalulungkot talaga ako para sa iyo. Hahaha, Lance, ang nasa matinding pagkabalisa ay ikaw, kagabi ay banitin mo si Luther buong gabi at pinilit siyang inumin ang iyong ihi, sa tingin mo ba ay magpapanggap akong hindi ko alam ang tungkol dito? Huwag kang mag-alala, kakalagkarin kita sa espesyal na palikuran para sa mga alagad ng Light Cloud Alliance mamaya at itatapon kita sa cesspool, para matikman mo rin ito. Si Lance ay nagpahayag ng isang mapang-asar na pahiwatig ng isang panunuya, dahil sinabi ni Leonard, paanong hindi siya matutupad ni Lance, kahit na gusto siya ni Lance na sampelan hanggang mamatay, mas mabuting pahirapan siya hanggang mamatay ng dahan-dahan kaysa hayaan siyang mamatay. Napakasakit na kamatayan. Mabuti, Leonard, pagkatapos ay ipapadala kita sa palikuran. Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadaling umakyat si Lance sa Baikindat. Nagulat si Leonard dahil napakabilis ni Lance kaya hindi nakapag-react si Leonard sa oras. Isang anting-anting ang inilagay sa katawan ni Leonard, at biglang, hindi magalaw si Leonard. Inilabas ni Lance ang kanyang kutsilyo. Pinatay ni Lance ang puso ni Leonard gamit ang isang kutsilyo. Dumiretso ang kutsilyo ni Lance sa puso. Kaya lang, hindi tinaga ng kutsilyo ni Lance ang puso ni Leonard, kaya halos hindi pa mamatay si Leonard. Ang katawan ng mga espiritual na tao ay hindi maikukumpara sa mga mortal, ang mga mortal ay mamamatay ng maaga kung gayon. Si Leonard ay bumagsak sa lupa, ang kanyang puso ay sinaksak, nagkaroon ng kakulangan ng supply ng dugo, kahit na ang kanyang puso ay tumibok ng kaunti, halos hindi napigilan ang pakiramdam, kaya nawala kaagad ni Leonard ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi banggitin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi man lang siya makatayo. Paano nangyari ito? Tinakpin ni Leonard ang kanyang dibdib at hindi makapaniwalang sinabi. Si Lance ay isang unang yugto pa lamang ng bukas na liwanag, kahit na siya ay isang henyo, hindi pa rin siya katapat ni Leonard, paano siya nalinis bigla. Sa sandaling iyon, nakita ni Leonard ang anting-anting na nabigo sa kanyang dibdib, kaya lumabas na si Lance ay nagtataglay ng napakalakas na anting-anting. Umakyat si Lance at inilabas ang kutsilyo sa dibdib ni Leonard, at biglang lumabas ang dugo, at ang katawan ni Leonard ay nanghina. Ngumuso si Lance, Leonard, itatapon kita sa cesspool, pagkatapos ay punuin ito at hahayaan kang mamatay ng dahan-dahan dito. Ano? Hindi mapigil ang kiligin ni Leonard, ito ay 100 beses na mas malupit kaysa sa direktang pagpatay sa kanya. Lance, gumamit ka ng mga espiritong anting-anting, anong klaseng kasanayan ka? Galit na galit ni Leonard. Sentimo, hahaha. Kakatawa, basta kaya kitang sirain, kahit anong gamit ko, meron. Ben Matter, napakaraming anting-anting ko na rin ang nailabas mo Ngumuso si Lance na may paghamak sa kanyang puso, kahit na hindi siya gumamit ng anting-anting, sapat na si Lance upang linisin ang kalat, ang paggamit ng mga anting-anting ay isa lamang paraan para takpan ang kanyang tenga. Sumigaw si Lance, may dumating. Pumasok si Merwin at ang ilan sa kanyang mga tauhan. Boss, ano pong order? Sinabi ni Lance, ihagis siya sa cesspool, bago siya ihagis sa cesspool, itali ang isang malaking bato sa kanyang katawan, pagkatapos ay isil ang cesspool, nag-iwan lamang ng maliit na butas na kasing laki ng palad para sa ventilasyon, at hayaan siyang mamatay ng dahan-dahan sa cesspool. Boss, saan tayo pupunta sa palikuran pagkatapos nito? Maghukay ka ng cesspit sa tabi. Oo, boss. Ang mukha ni Leonard ay mapatla, paanong hindi niya inaasahan na siya, Leonard, ay haantong sa ganito, dapat alam niya na dapat ay tinawag niya ang ilan sa kanyang mga kapatid, nang sa gayon ay hindi makayanan ni Lance. Nag-iisa ito, at may mag-itip off pa sa kanyang amo kung may nangyari talaga.
Ngayon, buti na lang at wala man lang messenger. Sinubukan ni Leonard na magpumiglas, ngunit, dahil nasaksak sa puso, siya ay kalahating patay na, kaya paano pa siya magkakaroon ng lakas para lumaban? Lance, hindi mo ito magagawa. Nagmamadaling sigaw ni Leonard. Ako? Si Lance? Ay kayang gawin ang anumang gusto ko, pagkatapos hanapin ang storage bag sa kanya, maaari ko iyong itapon. Oo. Si Merwin at ilang iba pa, hinanap ang storage bag ni Leonard, pagkatapos ay kinaladkad si Leonard, mula sa likod na pinto ng courtyard, patungo sa thatched room nang wala sa oras. Dahil ang latrine ay eksklusibong ginagamit ng Light Cloud Alliance, ito ay natural na pinakamaginhawa para kay Lance na pumunta sa palikuran. 1, 2, 3. Nang sumigaw sila ng 3, maraming tao ang bumitaw ng sabay at itinapon si Leonard sa cesspool. Bang! Tulad ng isang malaking bato na nahuhulog sa balon, ito ay tumalsik sa isang shower ng mga bulaklak, at ang ilang mga lalaking nakatayo sa gilid ng cesspit ay abala sa pagtatakip ng kanilang mga ilong. Pinuno ng ilan sa mga lalaki ang cesspit ng isang malaking bato, na nag-iwan ng kasing laki ng palad sa gilid ng malaking bato upang mapanatili ang hangin. Sa loob ng cesspit, nagpakawala si Leonard ng hindi gustong ungol. Ang cesspit na ito, tulad ng isang balon, ay humigit kumulang 8 o 9 na metro ang lalim. Kung ito ay normal, si Leonard ay lalabas na may casual na pagtalon, ngunit ngayon ay hindi niya ito magawa, at mayroon pa siyang mga batong nakatali sa kanyang katawan. Lance, susuyuan kita. Sumirit si Leonard, ngunit sa sandaling sumirit siya, lumaki ang sugat at pagkatapos ay dumaloy ang likido mula sa cesspool sa katawan ni Leonard. Kinailangan ni Leonard na isara ang kanyang bibig sa sakit habang mahigpit na tinatakpan ang sugat para hindi umagos ang likido sa cesspit sa kanyang katawan, kung hindi ay mas mabilis lang siyang mamatay. Ibinuhos ni Lance ang laman ng storage bag ni Leonard. Mayroong ilang dose-dosenang mga spirit stone sa ikalawang baitang, at 2 anting-anting sa ikalawang baitang, ikawalong baitang. Ang ganitong uri ng mga anting-anting ay maaaring sabihin sa isang sulyap na ang mga ito ay basura, at ang tagal ng mga ito ay tinatayang hindi magtatagal ng 1 segundo. Kawawang demonyo! Nagmura si Lance at iniligpit ang dose-dosenang mga spirit stone sa ikalawang baitang. Kuya, hinayaan mo talaga siyang mamatay sa palikuran kung sakali. Medyo nag-aalalang sabi ni Helena. Ate, walang nakakaalam na siya ay namatay sa palikuran, inutusan ko si Merwin at ang iba pa na huwag sabihin sa sino man ang kamatayan. At saka, kung sakaling hindi siya mamatay at makatakas, kung gayon walang kamatayan o responsibilidad, lalo na mag-alala. Sa sandaling ito, sa tirahan ni Elder Shellan. Nasaan si Senior Brother Leonard? Tanong ng isa sa mga nakababatang kapatid ni Leonard. Hindi ko alam, itong batang ito, saan siya nagpunta, hindi maaaring pumunta siya sa cultivation room ni Master, pupuntahan ko ito para tingnan. Nataranta ang Lunar Brother na iyon ni Leonard at pumunta sa cultivation ni Elder Shellan. Room, pinaghihinalaan niyang hindi na muling binibigyan ng kanyang amo si Leonard ng maliit na kalan, masyadong hindi patas si Master, mas spoiled si Leonard kung mas talented siya. 1579. Guro. Foley, anong ginagawa mo dito? Medyo hindi nasisiyahan si Shellan. Ang nakababatang kapatid ni Leonard ay tumingin sa paligid ng silid at hindi nakita si Leonard. Master, may pinuntahan ang Lunar Brother ni Leonard, akala ko kasama mo siya, sorry sa pag-istorbo kay Master. Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Shellan, hindi mo alam kung saan nagpunta si Leonard. Hindi ko alam hindi alam ng lahat Sa loob-loob, sinabi ni Shellan, itong Leonard, hiniling ko sa kanya na sabihin sa lahat ang sinabi ko, ngunit hindi niya sinabi. Gayunpaman, hindi sinisi ni Shellan si Leonard, kung tutuusin, lahat ng tao ay may pribadong pag-iisip. Master, sige lalabas na ako. Sandali, Foley, maaaring pumunta si Leonard sa periphery ng Flying Cloud Sect para hanapin si Lance. Sinabi sa kanya ni Master kaninang umaga na oras na para sa inyong 6 na magkakapatid na magpakita ng kabanalan. Sige, lumabas at sabihin sa iba. Mga kapatid ang sinabi ko. Og.
Lumabas si Foley sa cultivation room ni Elder Shellen at sinabi sa kanyang puso, "Mabuti ka Leonard, hindi mo man lang sinabi sa amin ang balitang ito, gusto mong pumuntang mag-isa para ipakita ang iyong katapatan, salamat sa dati nating magandang relasyon. Dahil hindi mo man lang sasabihin sa amin, kaya hindi ko rin sasabihin sa iyo, pupunta ako sa paligid ng Flying Cloud Sect ngayon din." Kaya, hindi sinabi ni Foley ang iba pang apat na magkakapatid at tahimik na pumunta sa panlabas na bahagi ng Flying Cloud Sect. Nainis si Lance, nang tumakbo si Merwin para mag-ulat, "Boss, dumating na ang isa pang Flying Cloud Sect Inner Periphery na disipulo." Mahinahong sinabi ni Lance, "Papasukin siya." Sa sandaling iyon, may boses na nagmula sa labas ng pinto, "Kailangan mo pa ba siyang papasukin?" "Pupunta ako kung gusto ko." Nang tingnan ni Lance, ito ay isang tao sa ikalimang ranggo ng Open Light. Isang mapangasar na panunuya ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Lance, isa pa na namatay. Sa sandaling ito, medyo nalilito si Foley, naisip niya na na-demolish na ni Senior Brother Leonard ang pugad ni Lance at nagkataon lang na lumabas siya para magbahagi ng kaunting kredito, ngunit bilang resulta, buo ang Light Cloud Alliance. Hindi ba dumating si Senior Brother Leonard? Nagkamali ka sa kanya. Sa sandaling iyon, nagtanong si Lance, "Narito ka para hanapin si Leonard, hindi ba?" Paano mo malalaman? Hindi, ang aking nakatatandang kapatid na si Leonard ay hindi pa pumupunta rito, kung hindi, ikaw ay nakatayo pa rin dito at nakikipag-usap sa akin sa isang buo na kalagayan. Pinahiya mo ang aking Panginoon, na may katangian ng Senior Brother Leonard, ikaw ay ganap na mapilayan, ako, si Senior Brother Leonard, ay kilala rin bilang isang baliw sa inner circle ng Flying Cloud Sect. Hindi mapigilan ni Lance ang mapangiti, isa pa ring baliw, galit na sa hukay ng dumi. Ano ang tinatawanan mo, pero pati na rin, dahil hindi pa dumarating ang aking nakatatandang kapatid na si Leonard, kukunin ko na ang kredito. Igigibo ko ang iyong doghouse at pagkatapos ay lampoin ka, matutuwa ang aking Panginoon. Sabi ni Foley na may halong pananabik. Sinabi ni Lance, "Kaya, gusto ng iyong Panginoon, si Shellen, na makipagbalikan kayo para sa kanya." Paano kung oo, ang aking Panginoon, ang kanyang matandang lalaki ay maganda at walang pakialam na gawin ang anumang bagay sa iyo, ngunit hindi natin kailangang maging maganda, kaya, Lance, ikaw ay nasa isang malaking problema. Ang mga hanggal na ratio ay dumarating at umalis bawat taon, lalo na ngayong taon. Sino ang tinatawag mong foolish ratio? Naiinip na sinabi ni Lance, "Wala akong oras na mag-aksaya ng hininga sa isang grupo ninyong magkakapatid, hayaan mo akong ipadala kayo upang makita si Leonard." Makalipas ang ilang minuto, may dumating. Tumakbo papasok si Merwin. "Boss, ano pong order?" Itinuro ni Lance si Foley sa lupa at sinabi, "Ipadala siya kay Leonard." Si Foley, na nasa lupa sa sandaling ito, ay tulad ng nalilito sa reaksyon ni Leonard dati, hindi inaasahan na si Lance ay may napakalakas na anting-anting sa kanyang kamay, hindi ba't may kakulangan sa bagay na ito, espiritong anting-anting. Ikalawang gradong anting-anting tulad nito, ang iba ay kailangang magbayad ng mahusay na presyo upang makakuha ng isa, at ang mga anting-anting na mas mataas sa ikalawang baitang ay halos hindi na ibinebenta sa merkado. Kahit na makakuha ka ng isang anting-anting na lumampas sa iyong sariling lakas, mahirap gamitin matagumpay ito sa isang taong mas makapangyarihan, at karamihan sa mga anting-anting sa itaas ng ikalawang baitang ay tumatagal ng wala pang isang segundo, kaya bakit mas tumatagal ang anting-anting ni Lance kaysa sa 10 anting-anting ng ibang tao? Gayunpaman, hindi ito ang sandali upang isipin ito. Sumigaw si Foley, "Lance, nang ahas ka bang patayin ako? Alam ng amo ko na nandito ako, kung papatayin mo ako, hindi nakakagulat na hindi malalaman ng Flying Cloud Sect. Kapag nangyari iyon, ang Flying Cloud Sect tiyak na paparusahan ka ng mahigpit." Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay kay Lance, na nagpapahiwatig na dapat siyang alisin ni Lance ng mabilis, kahit na walang oras na magsalita kay Foley. "Yes boss." Hinanap ni Lance na hindi nakilala ang storage bag, pagkatapos ay mabilis na hiniling sa ilan sa kanyang mga tauhan na hilahin si Foley palayo.
Sa sandaling ito, sa hukay ng dumi, bagamat may apoy si Leonard sa loob, ngunit, natatakot sa tubig ng dumi na pumapasok sa kanyang katawan, gustong sumigaw at hindi makasigaw, ang pakiramdam na ito ng inis, ay talagang malapit ng hindi mabata. Sa oras na ito, ang malaking bato sa ibabaw ng cesspit ay biglang lumayo sa isang sulok. Natuwa si Leonard, sa wakas ay may dumating upang iligtas siya. Akmang ibubuka na niya ang kanyang bibig ay may natamba na naman. Ah! Bang! Tumalsik din ng parang batong nahulog sa tubig ang taong itinapon. Napakatanga ni Leonard na akala niya ay may dumating upang iligtas siya, ngunit hindi niya alam na ito ay ang parehong tao na itinapon, at hindi niya alam na ito ay ang parehong idiot na itinapon din sa cesspool ni Lance. Sa sandaling iyon, sumigaw ang taong itinapon pa lang, "Lance, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan." Narinig ni Leonard ang boses at gulat na sinabi, "Foley." Biglang sumigaw ang Foley na iyon sa madilim na sulok, "Sino? Sino ang nagsasalita?" Dahil madilim ang cesspit, hindi man lang alam ni Foley na may tao. Mapait si Leonardton, wala talaga siyang mukha para sabihin ang apat na salitang "ako si Leonardton", dahil ang apat na salita ay labis na nakakahiya. Siya, si Leonardton, ay dapat na maging halimbawa at pagmamalaki ng lahat ng kanyang kapwa. Mga kapatid, paano siya mahihiya na makilala siya ng kanyang lunyar na kapatid, siya ay itinapon din sa cesspool. Ako. Kinagat ni Leonard ang kanyang mga ngipin, gustong magsalita muli. Sino? Eksakto. Sa sandaling iyon, naalala ni Foley na kasasabi lang ni Lance na ipinadala niya siya upang makipagkita kay Leonard. Natigilan si Foley, maaaring siya ang nakatatandang kapatid ni Leonard. Si Foley ay tanga, medyo nagdududa siya sa kanyang buhay, ngunit itinapon pa siya sa cesspool ni Senior Brother Leonard. Senior Brother Leonard, ikaw ba yan? Maingat na tanong ni Foley. Kailangang magbigay ng matigas na ham ni Leonard, naramdaman ni Leonard na ang kanyang ham ay ang pinaka-nakakahiya na pangungusap na nasabi niya. Ah, Senior Brother Leonard? Ikaw talaga? Oh my God! Sinabi ko sa iyo kung bakit hindi ka pumunta para hanapin si Lance, pero itinapon ka na pala sa cesspool. Sigaw ni Foley. Si Leonard ay talagang nahihiya sa kanyang sarili at sinabi, "Pasensya na, Foley, binaigo ka ng Senior Brother." Senior Brother Leonard, hindi na kailangang magsabi ng kahit ano ngayon, isipin mo pa rin kung paano takasan ang cesspool na ito. Hindi ako makakatakas, ang Lance na iyon, na may walang awa na puso, ay gumamit ng isang anting-anting na espiritu, hindi ako makakilos, at sinaksak ako ng direkta sa aking puso, ang aking puso ay nasugatan, at ngayon ang aking buong katawan ay hindi sapat. Blood supply? Nahihilo ako at nanghihina, ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay takpan ng mahigpit ang sugat para hindi dumaloy ang dumi sa mga internal organs ko. By the way, saan ka nasaktan? 1580. Wow! Senior Brother Leonard? Eksaktong katulad mo ako. Ah, ang Lance na pumatay noong araw na iyon. Nagngagat ang mga ngipin ni Leonard. Senior Kuya, anong gagawin natin? Nga pala, bakit ka pumunta kay Lance? Senior Brother Leonard, medyo makasarili ka pagdating dito, ni hindi mo man lang sinabi sa amin ang balita para maging merito mag-isa at magpakita ng filial piety sa iyong amo, nalaman ko lang pagkatapos kong hanapin siya. Napahiya si Leonard, abala sa pagsasabing, "Mali pala ako, hindi ba kasama mo ang ibang mga nakatatandang kapatid?" Umiiyak si Foley at sinabing, "Hindi, dahil katulad mo rin ako, hindi ko sinabi sa iba, huho." Lumipas ang araw sa isang kisap mata hanggang gabi. Sa araw na ito, walang ginawa si Lance, maliban sa dalawang maliliit na bagay na itapon sina Leonard at Foley sa cesspool, nakikipag-chat lang si Lance kina Helena at Lucy. Sa sandaling ito sa bahay ni Elder Shellen, ang iba pang apat na disipulo ni Elder Shellen ay nakaupo sa kanilang silid, nagbubulungan. Kakaiba, Leonard at Foley, bukod sa nakita sila sa umaga, wala silang nakitang tao buong araw, saan sila nagpunta. It's not like bumaba siya sa kiln, damn, that's too ungenerous, hindi man lang niya kami pinalabas. Tama, mahigit isang buwan na akong hindi nagagalaw ng babae, sabi ni Master mahirap daw talaga ang mga immortal na huminto sa pagnanasa.
Sa palagay ko sina Leonard at Foley, siyam sa bawat 10, ay bumaba ng bundok para bisitahin ang tapahan, paano kung bababa din tayo ng bundok? Ito. Pumasok na si Master sa cultivation room, hindi siya lalabas ng ilang araw, tera na. Hehe, mabuti. Kaya, ang 4 na disipulong iyon ni Elder Shellen ay tahimik na umalis sa tirahan. Pagdating nila sa main gate ng Flying Cloud Sect, nagkataon lang na ang mga gatekeeper na iyon, na kilala ng inner surrounding disciples, ay abala sa pagtatanong, "Hoy, kayong mga nagbabantay sa gate dito ngayon, nakita nyo ba ang aking senior? Kuya Leonard, umalis ka dito." Oo, sina Leonard at Foley ay parehong nakitang lumabas. Bumaba ba sila ng bundok? Parang hindi. Parang papunta sila sa mga outer disciples ng Flying Cloud Sect. Papunta sa periphery ng Flying Cloud Sect. Okay, salamat. Abala silang 4 at sinabing, mukhang hindi bababa sa bundok ang dalawa para bisitahin ang tapahan at pumunta sa periphery ng Flying Cloud Sect, Murphy. Hindi kaya hahanapin nila si Lance. Para ipaghiganti ang pagkamatay ng ating amo. Damn, the two of them do not something. They didn't even call us for something like avenging Master's death. Let's go, baka makatulong din tayo sa paghakbang ng ilang paa, tapos masasabi nating tumulong tayo sa harap ng guro. Pumunta ka. At kaya, ang 4 na natitirang disipulo ni Shellen ay hinanap din si Lance. Sa sandaling ito, kumain na si Lance at katatapos lang maligo, at nagpapalamig sa looban. Masayang sinabi ni Helena, "Brother, bukas ay makapasok na tayo sa panloob na pagkubkob ng Phaeon Sect, bukas ay may mga espesyal na tao na magpaparehistro sa atin, at tayo ang magiging tunay na mga disipulo ng Phaeon Sect." Manam. Tumango si Lance, walang pakialam si Lance kung siya ay isang tunay na disipulo sa kanyang puso o hindi, si Lance ay dumating sa Flying Cloud Sect, ngunit siya ay sumusunod lamang sa uso, at dahil ang lahat ay dumating sa lugar na ito, natural na mayroon siyang mga dahilan. Nang mga sandaling iyon, may nagmumula sa labas ng pinto, parang may sumipa sa pinto. Anong nangyayari? May sumipa ba sa pinto sa ganitong oras ng gabi? Hindi kaya si Elder Shellen ang darating, di ba? Kuya, kung dumating si Elder Shellen, hindi natin siya mapipigilan. Nag-aalalang sabi ni Helena. Sabi ni Lance, huwag kang mag-alala, kung talagang darating si Shellen Ugly, may lalabas na harang sa kanya. WHO. Ling Sheng. Paano mo nalaman? Sinabi ni Lance, kinabukasan, sinabi ni Weldon sa akin na nakita ng kanyang pinsan na si Ling Sheng nung ay napapaligiran ng Flying Cloud Sect, at inayos ang ilan sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki na bantayang mabuti ang mga galaw ni Elder Shellen, at kung napansin niya anumang tendency na lumapit sa akin si Elder Shellen, ay report niya ito kaagad. Nangangahulugan ito na si Norton ay sabik na gumawa ng isang bagay para sa akin at makuha ang aking pabor, kaya sa palagay ko gusto niyang umakyat sa akin. Kaya naman, naglakas loob akong magtapos. Na kung talagang lumapit sa akin si Elder Shi Monarch, tiyak na lilito din si Nung Sushian. Medyo natahimik si Helena. Sa sandaling iyon, tumakbo si Merwin papasok. Boss, dumating na ang 4. Bang! Sa sumunod na segundo, binuksan din ang pintuan ng courtyard ni Lance, at pumasok ang 4 na disipulo sa inner circle. Ito ay ang 4 pang disipulo ni Elder Shellen, na pinangalan ng Popol, Toren, Minglan, at Chu Xiangyan. Ang lalaking nagngangalang Popol ay tumingin kay Lance at ngumuso, akala ko, si Lance ay isang uri ng 3 ulo na halimaw, ngunit lumalabas na siya ay isang maliit na bata, at sa ganitong tingin, siya rin ay naglakas loob na ibigay ang aking Panginoon. Isang mukha. Sinabi ni Lance, mukhang ang ilan sa inyo ay mga disipulo ng matandang asong si Shellen. Sino ang pinapagalitan mo? Sigaw ng lalaking tinatawag na Minglan, si Minglan ang pinakabatang disipulo, isang hakbang lang ang pagbubukas, pagsusulit noong nakaraang taon para makapasok sa Flying Cloud Sect, si Helena ay lubos na humanga sa kanya, ito ay dahil si Minglan ay naging disipulo ni Shellen kaya sinabi niya kay Leonard na mayroong isang magandang babae na tinatawag na Helena sa panlabas na isang taong disipulo.
Si Lance ay sumulyap sa 4 na tao, at ang pinakamalakas sa kanila ay nasa ika-5 yugto pa lamang ng Enlightenment, at mas matanda ng kaunti kay Leonard. Sinabi ni Lance, wala ako sa mood na makipag-beef masyado sa inyo ng grupo ng mga pangit na disipulo, ipapadala ko lang kayo para makilala sina Leonard at Foley. Anong ibig mong sabihin? Ang makita sina Leonard at Foley. Patay na ba sila? Nagulat ang disipulong iyon na tinatawag na Torian. Ngumuso si Chu Xiangyan, kasama siya. Sa palagay ko ay natatakot siya, bagaman hindi ko alam kung bakit walang ginawa sina Leonard at Foley, ngunit siguradong maayos pa rin sila. Sinabi ni Lance, ang daming pangit na pusa, talagang naaayon sa matandang kasabihan, anong uri ng Panginoon ang mayroon, anong uri ng disipulo ang mayroon. Tadterin kita hanggang mamatay. Ang disipulong iyon, si Chu Xiangyan, ay biglang hinampas ng palad si Lance. Sa susunod na segundo, ang dibdib ni Chu Xiangyan ay tumataas sa dugo. Xiangyan. Paf! Pagkalipas ng ilang segundo, natamba din ang natitirang 3, lahat ay may laslas sa dibdib, na direktang sugatan ang kanilang mga puso. Paano nangyari to? Napatulala silang 4, siguro sobrang dilim, hindi nila nakita kung ano ang nangyayari, at natamba sila na may saksak sa dibdib, normal na saksak sa puso. Ayos lang. Sumigaw si Lance, Merwan. Boss, hindi mo na kailangang sabihin sa akin kung ano ang gagawin, alam ko kung ano ang gagawin. Sigaw nitang unidentified para tulungan ng ilang tao na hilahin ang 4 na lalaki sa banyo, pagkatapos ay itinali ang isang bato sa bawat isa sa kanila, inilipat ang bato sa pasukan ng cesspit, at inihagis ang 4 na lalaki sa cesspit. Sa sandaling ito, sa madilim na sulok ng cesspit, sina Leonard at Foley ay hindi umimik, pinagmamasdan nila ang 4 na tao na itinapon pababa mula sa itaas. Ang naghagi sa 4 na tao, ang tinatawag na Torian, ay sumigaw, aking damo, ito ang cesspit. Dati hindi nila alam kung saan sila itinapon, at pagkatapos lamang nilang ihagis ay napagtanto nila na ito ay isang cesspool. Forget what they doing, keep on doing.